Makalipas ang ilang taon ay ipinasilip na ng China sa publiko ang itinatagong yaman ng Baho de Masinloc na pag-aari ng Pilipinas, ngunit hawak naman ng China. Sa ibang balita, muli na namang kinestyon ang pagbili ng mga bala ng Department of National Defense para sa Armed Forces of the Philippines. Bumibili umano ang Department of National Defense at ginagamit ng AFP sa mga kapwa Pilipino. Alamin na buong detalye mamaya. At China nagtalaga ng mga warship at air assets sa Baho de Masinloc upang palakasin umano ang mga pagbabantay. Higit na palakasin ang control at pamamahala sa mga kaugnay na lugar at epektibong kontrahin ang mga labag sa batas na mga paglabag at provokasyon. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na procurement ng mga bala ng Department of National Defense para sa Armed Forces of the Philippines, abay muli na namang kwinestyon ni Kabataan Party List Representative Renico ang DND kaugnay sa patuloy na pagkuha nito ng mga bala sa Israel. Doon sa patuloy na pag-procure ng mga weapons from Israel-based Elbit systems. No, we are aware po that in 2022, the Armed Forces of the Philippines acquired Sabra light tanks worth $172 million, followed in 2024 by contracts for mortar and artillery systems worth over $4 million. They are currently stockpiled po at Camp O'Donnell in Capas-Tarlac. And this this representation is a mark of escalating militarization of the area and its transformation into a forward base for state repression. Nais nitong itigil na ng Department of National Defense ang pagbili ng mga bala sa Israel dahil ang mga pera umanong ibinabayad ng Pilipinas sa Israel ay ginagamit ng Israel upang gumawa rin ng mga bala na ginagamit rin sa opensiba ng Israel sa Gaza kung saan marami umanong Palestino ang namamatay. I asked about a notice of award dated 11 August 2025 in relation to the Philippine Army notifying Elbit Systems that they are accepting the procurement of 100 rounds of precision-guided munition. No? And we are alarmed by this po because Elbit Systems is the same weapons manufacturer that is providing the Israeli Defense Forces guns, weapons being used to slaughter Palestinian women, children, in the ongoing genocide of Gaza. Hindi na po dapat tayo magbigay ng pera sa Elbit Systems. Wala pong oras na kayang hintayin ang mga Palestino na pinapaslang sa Gaza. Now, every single minute that this siege is ongoing, ay tuloy-tuloy na nawawalan ng kinabukasan ang kabataang Palestino. And up until now, the international community continues to sound the alarm sa continuing violence therein, that if we continue with Elbit Systems awards, to which ang na-share nga po is 1 has been completed. So there's 15 more na in various stages na ang ending po nito ay bibigyan pa rin natin ng pera ang Elbit Systems. Tutuloy-tuloy lang din po ang kanilang mga proseso, gawain, para makapag-continue mag-manufacture ng weapons. May timeline po ba dito? Kailan po ba to naiintindihan po ba ni Department of National Defense yung kagyat na pangangailangan na i-review po ito? Tila nakalimutan ata ni Renico kung sino ang nagsimula ng kaguluhan noong October 7 at tila hindi nito alam kung bakit hindi tumitigil ang Israel sa pagwasak sa Gaza. Yan ay dahil ayaw ibalik ng mga Hamas ang mga hostage. Kung ibinilik na nila noon pa, matagal na sanang tumigil ang Israel. Sinabi rin itong bumibili daw ang Pilipinas ng mga bala sa Israel upang gamitin din sa mga kapwa Pilipino. The same weapons that are killing Palestinians ay pupunta po dito sa Pilipinas
gagamitin din at laban sa mga kapwa mamamayan Pilipino. Laban sa mga kapwa mamamayan Pilipino. Grabe, halata talaga mga kabayan. Wala na bang ibang kalaban ng AFP sa bansa, kundi mga rebelding grupo lang tulad ng NPA. Ang procurement ngayon ng Department of National Defense ay para sa external. Sa madaling salita, ay para sa China. At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos magsagawa ng flag raising ceremony ang China Coast Guard sa Baho de Masinloc, sinabi naman ng Chinese People's Liberation Army Navy Southern Theater Command sa isang opisyal na pahayag kahapon na ang hukbong pandagat at panghimpapawid ng China ay nagtalaga ng mga warship at air assets upang palakasin ang mga pagbabantay sa Baho de Masinloc. Higit na palakasin ang control at pamamahala sa mga kaugnay na lugar at epektibong kontrahin ang mga labag sa batas na pagkilos at provokasyon. Layunin umano ng mga hakbang na mahigpit na pangalagaan ang soberanya at seguridad ng China habang pinapanatili ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ay ang nag-iisang oceanic atoll sa West Philippine Sea na nagbibigay ng mga magkakaibang tirahan para sa iba't ibang uri ng marine life. Kaya't makalipas ang mahabang panahon ay ipinasilip ng South China Sea Institute of Oceanology ng China ang itinatagong yaman ng Baho de Masinloc o tinatawag ng China bilang Huangyan daw. Ang ganda pala sa ilalim nito mga kabayan, makikita ang mga itlog at iba't ibang mga uri ng marine life. Ngunit masakit lang isipin na naisahan ng China ang mga namumuno noon sa bansa dahil hindi tumupad sa usapan ang China kung saan umalis ang mga militar ng Pilipinas pero hindi umalis ang mga militar ng China sa standoff at wala nang naging aksyon upang mabawi ang bahura na pangunahing pangisdaan ng mga Pilipino. Kahit nanalo sa 2016 Arbitral Award ang Pilipinas, ay hindi pa rin ito makakalapit sa bahura na pasok sa exclusive economic zone ng bansa.